Huminto ka! Huminto ka sabi! Nakatakot na yung bata, oh. Kumarurot ang rider na yan na may angkas na 2 bata at 1 babae nang sitahin ng MMDA sa Maynila. Buwis buhay din itong nagpa-zigzag-zigzag sa iba pang sasakyan para makatakas. Nang makorner, kumaripas ng takbo ang rider at iniwan ng mag-inang angkas. Nang mahuli, agad pinusasan ang suspect. Panayang hingi nito ng tawad, natakot lang daw siya dahil wala siyang dalang lisensya. Bukod dyan, wala ring helmet ang mga sakay niya at sobra-sobra pa ang angkas. Git naman ng rider na takot lang siya, kaya siya tumakas. Initial violation niya is just 3,000 pesos eh. Ang buhay hindi pwedeng palitan yan. Sa unang pagkakataon, humarap sa Senado ang nakasaad na petitioner sa mga signature form para sa People's Initiative. Pero itinanggi niyang miyembro siya ng grupong nagsusulong ng charter change. May report si Ian Cruz. Pangalang Anthony Abad ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Kanina, humarap na siya sa Senado. Itinanggi niyang miyembro siya ng PIRMA, ang grupong nasa likod ng signature campaign. I'm really not part of PIRMA, not organizationally or a member of it. My role is really as an advisor on constitutional reform. Nasa form daw ang kanyang pangalan dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioner. Aminado rin siyang nakapulong si Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista noong Disyembre kasama sina Noel Oñate, ang lead convener ng grupong PIRMA. It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing, during which he said, si Anthony Abad ay kasama namin sa professional sector ng PIRMA. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng PIRMA o anumang iligal na aktibidad. Nilinaw rin niyang nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng PIRMA. Bukod sa pangangalap ng PIRMA, naglabas din ng PIRMA ng TV ad na EDSA Puera. Hiningi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donor sa ad na nagkakahalaga ng 55 million pesos pero tumanggi siyang ibigay ito. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na raw niya ang mahigit 27 million pesos na halaga ng donasyon sa mga donor na ayaw magpakilala sa publiko. Kinuha naman daw sa kanyang mga bank accounts ang 28 million. Nung pumasok sila sa ganitong advocacy, hindi pa dapat ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong People's Initiative. Nakakagulat na all of a sudden, parang hindi na sila naniniwala dun sa advocacy na pinondohan nila. Donors should reveal themselves unless talagang iba ang funder. Inusisa rin sa Senado ang kawalan ng registration ng grupo sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong PIRMA sina Oñate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Giit naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng PIRMA sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing, yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, we submit... PIRMA, 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Atty. Abisado, dun sa timeline nyo eh. Initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng PIRMA nyo. It's only a registered voter that is required to file for People's Initiative. And we are hoping by the time we file the petition, baka nga po umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang pag-flex ni Selena Gomez sa boyfriend na si Benny Blanco at ang pagsabak sa acting ni Lisa ng Blackpink. May report si Aubrey Carampel. Blackpink Lisa in her acting era?
Sasabak na rin kasi si Lisa sa acting sa American hit comedy drama series na The White Lotus Season 3. Sa ulat ng American media outlet na Variety, magsisimula na ang shooting ngayong buwan sa Thailand. Hindi pa idinadetalye ang magiging role ni Lisa for her acting debut. Nagsorry ang agency ng South Korean superstar na si Ji Chang-wook. Humingi ng paumanhin ang Spring Company sa staff, cast at viewers na na-offend sa paggamit ng aktor ng e-cigarette sa set ng isang drama series. Mahigpit na ipinagbabawal sa South Korea ang paninigarilyo o pag-vape sa hindi designated areas. Kung si Taylor Swift may pa-kiss and hug for Travis Kelce sa Super Bowl, finlex naman ng bestie niyang si Selena Gomez, ang kanyang boyfriend sa social media. Umani ng milyon-milyong likes and reactions ang series of sweet photos nila ng music producer na si Benny Blanco. May caption niya na my best friend na kinomenta ni Benny ng "That's my best friend." Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mababa ang lipad ng eroplanong yan hanggang sa bumagsak at sumabog sa highway sa Florida sa Amerika. Nabangga pa nito ang isang sasakyan. Hindi bababa sa 2 ang nasawi. Ayon sa National Transportation Safety Board, galing Ohio ang private jet at palapag na sa paliparan ng magradyo ang piloto na pumapalya ang turbofan engines ng eroplano. Patay ang 7 aso sa Ronda, Cebu matapos umanong lasunin. Ayon kay Janet Bihag na isa sa may-ari ng mga aso, may nakamotorsiklong lalaki na tumawag sa mga aso at pinakain ng mga ito ng buto ng karne. Pagkalipas ng 10 minuto, nangisay ang mga aso at bumula ang kanilang bibig. Sabi ng isa pang may-ari ng aso na si Bernadette Bulacan o Balukan, kilala na nila ang pumatay sa kanilang mga alaga. Agad inilibing ang mga hinihinalang nilason na aso. Mano-manong binuhat ang isang kotse sa Naga City na sagabal sa trapiko. Isang oras ngang hindi makaalis ang sasakyan na yan at di pa makita ang driver ng sasakyang nakaharang. Dahil hindi talaga kasya kahit anong maniobra. Nagtulungan ang mga kawani ng Public Safety Office para maialis ang kotse. Sira raw ang tow truck ng lungsod. Pinaghahanap na ang driver ng kotse para mapatawan ng kaukulang parusa. Pera ang nangunguna sa listahan ng Valentine's Day gift na gustong matanggap ng mga Pinoy ayon sa isang survey. Pumangalawa naman ang love and companionship. Una yung pera. Una yung pera. Very practical. Ikatlong bulaklak na meron na rin ngayong version na pangmatagalan daw. Alamin sa report ni Katrina Son. Dried flowers from Dangwa. Nagtatagal daw kaya tiyak, sulit ang ipambibili. Simula nung pandemic, kasi nung di ma-dispose yung fresh, kaya ginawa nilang dried yung fresh. Bukod dyan, matitingkad din ang mga kulay na pwedeng gawing pandekorasyon sa bahay. Na-preserve siya ng isang taon, 2 years, tumatagal siya. Hindi sayang yung pera. Pwede rin po siyang pang-decorate. Bukod sa dried flowers, may tinatawag ding preserved flowers. Ito naman daw ang ginawa sa mas malalaking bulaklak tulad ng rosas na ito. May hugis puso pa. Nakalagay na rin ito sa karton para ready na ang ipanregalo. May forever daw sa mga bulaklak dahil may nauuso ngayon na wooden flowers tulad nito na may iba't ibang kulay at iba't iba ring klase. Mabili pa rin naman sa Dangwa ang mga fresh na bulaklak tulad ng mga rosas at sunflower. Bira lang yan sa isang taon na magbigay yung anak mo ng flowers. Kahit isang stick lang, masaya na ako doon. Pero ang ilan, imbes na bulaklak, cash na lang daw sana. Cash na lang. Kasi mas need. Kaysa sa flowers, sayang naman. Siyempre cash. Bakit? Panggala. Cash po kasi ako na lang po bibili ng flowers ko. Maarte po kasi ako sa flowers. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.